Aksidenteng naapakan ng biyenan ko ang isang landmine na naiwan mula sa digmaan habang nagbubungkal siya ng lupa. Inutusan ako ng kapitan na hanapin ang asawa kong dating sundalo para mag-defuse ng bomba. Pero nanatili lang ako sa kinatatayuan ko at umiling bilang pagtanggi. Dahil sa nakaraang buhay ko, para mailigtas ang biyenan ko, naglakad ako ng 100 kilometro papunta sa bayan. Para kaladkarin ang asawa kong palihim na nakikipagkita sa kalaguyo niya para tumulong. Dahil doon, nailigtas ang biyenan ko. Pero ang kalaguyo ng asawa ko, ay ipinagulpi ng dati niyang asawa hanggang sa mamatay. Pagmulat ko ulit ng mga mata, muli akong nabuhay sa mismong araw na naapakan ng biyenan ko ang landmine. Xiaosa, wag na wag kang lalapit. Lumayo ka kay nanay. Matanda na ko. Hindi ko na kontrolado ang mga kamay at paa ko. Kapag sumabog tong landmine, wag ko na sana kayong idamay pa. Nang marinig iyon ng kapitan, sa pag-aalala ay bigla niya akong hinayla. Xiaosa, hindi ba't dating bomb expert ang asawa mo? Tawagin mo na siya, bilis. Habang naririnig ko ang pagmamadali sa boses ng kapitan, bumaon ng mariin ang mga kuko ko sa aking palad. Pilit kong pinipigilan ang galit sa dibdib ko. At sinabi ko sa mababang boses, pumunta siya sa bayan kasama si Mei Renxing. Kahit napuntahan ko pa siya para tawagin, baka hindi na siya bumalik. Nang marinig yun ng mga kabataang lalaki sa paligid, naging alanganin ang kanilang mga itsura. Dahil ang relasyon ng asawa kong si Shen Jingbing at ni Mei Renxing ay matagal nang usap-usapan sa buong nayon. Kuya Wang, mabibilis ang mga paa namin. Kami na ang hahanap kay Shen Jingbing. Bantayan mo na lang si Tia. Huwag ka nang mag-alala. Alam syempre ng biyenan ko ang kahihiyang ginagawa ng anak niya. Tiningnan niya ang mukha kong puno ng pag-aalala. Xiaosa, tungkol sa mga ginagawa ni Jingbing kasalanan ko. Hindi ko siya napalaki ng maayos. Patawarin mo si nanay. Pagbalik niya, sisiguraduhin kong hihiwalayan na niya ang lalaking yun. Nangilid ang mga luha ko. Hindi ko na napigil ang humagulgol. Kahit pa 2 beses nang tinalikuran ng walang kwentang si Mei Renxing si Shen Jingbing. Gagawa at gagawa pa rin ng kung ano-anong kasinungalingan si Shen Jingbing. Para lang hilahin ako pababa sa kamatayan kasama niya. Isang babaeng tulad niya, paano niya magagawang putulin ang ugnayan sa walang kwentang yun? Sakto namang, 2 kabataan ang paisang tumakbo pabalik. Hindi pa nga sila nakakahinga ng maayos. Nang magsalita sila ng galit na galit, para talagang may sakit sa pag-iisip si Shen Jingbing. Kasama niya yung mukhang pinaghalong mantika at pulbos na si Mei Renxing. Bumibili ng relo at damit sa department store. Natuyo na lang ang laway namin kakasalita. Pero ayaw talagang maniwala ng bruhang yun. Sabi niya, mga utusan daw kami ni Kuya Wang. Nanghihinayang daw sa pera si Kuya Wang. Kaya gumawa lang daw kami ng dahilan para mapabalik siya. Paano nagkaroon ng ganyang klase ng anak sa mundo? Ang nakaapak sa bomba ay sarili niyang ina. Kahit na may pagdududa siya, dapat bumalik pa rin siya agad para tingnan kung ano ang nangyari. Nang marinig ito, napuno ng luha ang mukha ng biyenan ko. Nanginginig niyang sinabi, Xiaosa, sa buong buhay ko, kasalanan ko ang lahat sa'yo. Sinira ko ang buong buhay mo. Walang kwenta si Mama. Hayaan mong gamitin ko ang buhay na to para pagbayaran ang lahat. Halos gumuho na ang mundo ng biyenan ko. Sa harap ng lahat ng tao, diretso akong lumuhad sa harap niya. Ma, hindi niyo po ito kasalanan. Si Shen Jingbing po ang nagpabulag sa demonyo. Kailanman ay hindi ko po kayo sinisi. Kung hindi niyo po ako binigyan ng makakain noong bata ako, matagal na po sana akong namatay sa gutom. Hindi ko po kailangan na magbayad puri kayo. Gusto kong mabuhay kayo ng maayos. Ma, ako na lang po ang papalit sa inyo, pwede po ba? Pagkasabi ko pa lang noon, agad na nagkagulo ang mga tao sa paligid. Bomba pa yan na naiwan mula sa digmaan noon. Kapag may nangyaring masama, masisira ang buong kinabukasan mo. Mabilis na sinabi ng biyenan ko. Xiaosa, isang pa ako na ang nasa hukay. Mamatay na akong mamatay. Huwag ka nang makigulo. Lumapit ako at agad na hinawakan ang kamay ng biyenan ko. Kahit anong mangyari, hindi ko kayang panoorin kang mamatay ng ganyan. Kung ayaw mong makipagpalit, hindi na rin ako aalis. Mas mabuti pang sabay na lang tayong pasabugin hanggang mamatay. Dahil sa pananakot at pangungumbinsi ko, sa wakas ay tumango rin ang biyenan ko at pumayag na makipagpalit. Habang tinuturuan ko ang biyenan ko sa mga detalye ng pagpapalit, dahan-dahan ko ring inililipat ang paa ko palapit sa kanya. Hindi nagtagal, matagumpay kaming nakapagpalit ng pwesto ng biyenan ko. Pinunasan niya ang kanyang luha at tumingin sa akin. Xiaosa, hintayin mo ako, personal kong tatawagin pabalik ang suwail na anak na yon. 2 kabataan ang lumapit at mabilis na ay nalalayan paalis ang biyenan ko. Nang makarating ang biyenan ko, si Shen Jingbing ay kayakap ni Mei Renxing at naglalambingan sila. Nang makita niya ang kanyang ina, galit na sumigaw si Shen Jingbing. Ma, pwede bang tigilan mo na ang pagsama sa baliw na yan na si Wang Xiaosa?
At makigulo pa, nagpadala pa siya ng tao kanina para sabihing nakatapak ka raw sa landmine. Kung totoo ngang nakatapak ka sa landmine, paano ka naman makakarating dito sa bayan ng walang gallows? Gusto ko lang namang kumain kasama si Mei Renshing. Pwede niyo ba akong tigilan? Biglang nagalit ng husto ang biyenan ko. Bigla niyang itinaob ang mesa. At hinatak niya si Shen Jingbing para pabalaykan na. Nang makita ni Shen Jingbing na hindi nagbibiro ang ekspresyon ng kanyang ina. Sa wakas ay nagsimula na siyang maniwala. Pero noong paalis na sana siya, hinawakan ni Mei Renshing ang isa pa niyang kamay. Alam kong ayaw sa akin ni Kuya Wang. At ayaw niyang palaging kasama ako ni Jingbing. Pero tita, hindi po kayo dapat nagbibiro tungkol sa ganitong bagay. Ilang beses nang nilinis ang battlefield. Paano namang magkakaroon pa riyan ng bomba? Nang marinig yun, diretsyong tinabig ni Shen Jingbing ang kamay ng biyenan niya. Kahit anong panunumpa pa ang gawin ng biyenan niya, hindi pa rin siya naniwala. Matagal kaming naghintay ng brigade leader sa lugar na yon. Bago pa sila nagmamadaling bumalik, nang makita ako ng biyenan niya, agad nanlambot ang mga tuhod niya, at napasubsob na lang sa sahig. Nanay ni Xiaosa, patawarin mo ako para sa ginawa ng walang hiya kong anak. Wala siyang puso. Nang makitang hindi na makapagsalita sa kaiiyak ang biyenan, galit na nagsalita ang mga kabataan. Baliw talaga yang si Shen Jingbing. Kahit sarili niyang ina, hindi niya pinaniniwalaan. Sa gitna ng sunod-sunod nilang reklamo, bahagya kong naintindihan kung anong nangyari sa bayan kanina. Nang marinig ko yun, sa wakas, gumuho na rin ang natitira kong pag-asa. Kung hindi siya darating, kamatayan na lang ang nag-aantay sa akin. Ilang beses hinimatay sa kaiiyak ang biyenan. At minsan pa ipilit siyang inuwi ng mga taga-nayon para magpahinga. Naramdaman kong sobrang bigat at manhid na ng katawan ko. Parang pinuno ng tingga. Alam kong malapit na akong bumigay. Pilit kong ibinuka ang bibig ko. Paos ang boses ko. Bigyan niyo ko ng papel. Gusto kong magsulat ng huling habilin. Pagkasabi ko noon, isang grupo ng mga tao ang biglang lumitaw sa di kalayuan. Dito ba nakita ang landmine? Nagte-training kami. May kasama kaming bomb expert. Nang marinig yun ng brigade leader, nagmamadali siyang tumakbo para salubungin sila. Nakaligtas ako sa bingit ng kamatayan. Bigla na lang nanlambot ang buhok kong katawan. Hindi inalintana ng mga kabataan ang panganib. At sumugod para alalayan ako sa magkabilang gilid. Kuya Wang, kailangan mong magpakatatag. Ano naman kung ayaw pumunta ng baliw na yon? Maraming gustong sumagip sa'yo. Tama, Kuya Wang, ang kabutihan mo ay sinuklian ng langit. Ito ang patunay na hindi ka pababayaan. Pero habang papalapit ang mga sundalo, nagyelo ang mga ngiti sa mukha ng lahat. Gulat na gulat din si Shen Jingbing nang makita ako. Nababaliw ka na ba, Wang Xiao? Para lang mapabalik ako, naglakas loob ka pang gumawa ng ganito kalaking gulo. Idinamay mo pa ang mga pinuno sa kalokohan mo. Nakangising ng aasar na sinabi ni Mei Renshing na nasa tabi niya. Kuya Wang, wala talagang namamagitan sa amin ni Jingbing. Gumagawa ka ng ganitong dahilan para lang maabala ang mga pinuno. Gusto mo bang parusahan nila si Jingbing? Hindi pwedeng palagi ka nalang ganyang makasarili. Hindi mo man lang iniisip ang kinabukasan ng asawa mo. Nang marinig ni Shen Jingbing na walang naniwala sa mga sinabi nito, napuno ng galit ang kanyang mukha. Bigla niya akong hinawakan at hinayla. Pagod na ang katawan ko noon. Sa biglaang paghila sa akin ni Shen Jingbing, hindi ko nakontrol ang sarili ko at napatumba ako paatras. Sa gitna ng panganib, sumugod sa akin si Company Commander Gao nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, para bang bumagal ang bawat galaw niya. Ang huling nakita ko, ay ang hindi may tatagong pandidiri sa mukha ni Shen Jingbing. Sa huling segundo, ipinikit ko ang aking mga mata. Dalawang buhay tayong naging magkaaway, magkalaban, at ngayon, mamamatay tayong magkasama. Mapaglaro talaga ang tadhana. Hindi nangyari ang inaasahan kong pagsabog. Napakatahimik ng paligid, halos hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Bago ako nagkaroon ng lakas na imulat ang aking mga mata, doon ko lang nakita ng malinaw na may mahigpit na nakayakap sa mga binti ko. Manhid ang buo kong katawan. Nakasubsob pa una ang itaas na bahagi ng katawan ko. Ang mga binti ko ay hawak niya ng mahigpit, kaya nanatili akong nakatayo sa aking pwesto. Ilang opisyal mula sa tropa ang unang nakabawi sa pagkabigla. Dali-dali nilang tinulungan ang taong iyon na tumayo. Nababaliw ka na ba? Dati, totoong war zone ang lugar na to. Nakamamatay na landmine to. Bakit ba ang padalos-dalos mo? Paano kung sumabog talaga to? Anong mangyayari sa'yo? Sinermonan ng todo si Company Commander Gao. Pero baliwala lang sa kanya. Sige nga, sabihin nyo, anong dapat kong gawin? Isa itong inosenteng buhay. Hahayaan ko na lang ba siyang mamatay sa harapan ko? Pagkasabi nun, napatingin ang lahat ng diretsyo kay Shen Jingbing. Kinilabutan si Shen Jingbing sa mga titig nila. Halatang halata sa mukha niya na wala siyang magawa. Teka nga, mga siraulo na ba kayo?
Bakit kayo nagpapaikot sa lalaking yan? Nakasama na akong maglinis sa lugar na to dati. Walang kahit anong landmine dito. Wang Xiaosa, huwag ka nang sumimangot dyan. Bilisin mo, magpaliwanag ka na sa lahat. Sabi ni Mei Renxing na nasa tabi niya, na para bang napaka-inosente. Kuya Wang, alam ng buong baryo na nagseselos ka sa akin. Sinasadya mong gumawa ng dahilan para lang pabalaykan si Jingbing. Oh, ngayon, nakuha mo na ang gusto mo. Hindi ka pa rin ba aamin sa pagkakamali mo? Kagagaling ko lang sa bingit ng kamatayan. Hanggang ngayon, parang lutang pa rin ako. Nang makitang hindi ako nagsasalita, nagpatuloy sa pag-iinosentehan si Mei Renxing. Sunod-sunod na pamatak ang malalaking butil ng luha niya. Kuya Wang, ako na ang may kasalanan, okay na ba? Masaya ka na ba? Hindi sana ako sumama kay Jingbing sa bayan. Hindi sana kita pinagselos. Aalis na lang ako, hindi pa ba sapat yun? Sabi ni Mei Renxing, at tatalikod na sana siya para umalis. Pero bigla siyang hinawakan ni Shen Jinbing. Mei Renxing, wala kang kasalanan. Kasalanan to ng mga taong to. Pagkasabi nun, akma na naman niya akong hahawakan. Pero hindi umabot ang kamay niya sa akin. Dahil hinawakan ni Company Commander Gao ang pulsuhan niya. Napa-array sa sakit si Shen Jingbing. Array, Company Commander Gao. Niloloko ka lang ng lalaking yan. Itong si Wang Xiaosa, sanay yang manloko ng tao. Magfa-file ako ng divorce agad-agad. Huwag na kayong makialam dito. Umalis na kayo, bilis. Seryosong-seryoso ang mukha ni Company Commander Gao. Nagngangalit ang kanyang mga panga. Baliw, kahit pa hindi mo siya asawa. Kahit isa lang sa 10,000 pagkakataon. Kahit pa sabihing hindi sisubog yang landmine. Buhay ang nakataya rito, dapat mo pa ring unahin ang pagligtas sa tao. Yung mga aral na natutunan mo sa militar. Lahat ba noon, pinakain mo na lang sa aso? Nung sinabi niya ang salitang aso, napatingin siya kay Merenxing. Merenxing, napaatras siya sa takot dahil sa matalim na tingin ni Company Commander Gao. Umiiyak siyang sumubsob sa mga bisig ni Shen Jinbing. Hayop kang sundalo ka. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Kaya pala ang daming tao ang gustong makipagsabuatan kay Wang Xiaosa sa drama niya. Kaya pala dahil lahat sa kanya. Siguradong matagal nang may ugnayan yang dalawang yan. Sinadya ang lahat ng to ngayong araw. Hindi man direktang nagpangalan si Merenxing. Pero naintindihan ng lahat ang parinig niya. Agad na uminit ang ulo ng dalawang kabataan. Sabayan mo ko, Mei Renxing. Tingin ko nasipa ka ng kabayo sa ulo. Bakit puro chismis ang lumalabas sa bibig mo? Nakasalubong lang namin si Company Commander Gao sa daan. Ngayon lang sila nagkita. Wala silang anumang kaugnayan noon. Dahil lang marumi ka, hindi ibig sabihin marumi na rin ang lahat. Ikaw tong may kalokohan. Kaya akala mo lahat ng tao, tulad mo. Talagang napahiya si Mei Renxing sa mga sinabing yun. At doon, napaiyak na lang si Mei Renxing na parang bata. Labis namang naawa si Shen Jingbing sa kanya. Sa harap ng lahat, bigla niyang iwinaksi ang kamay ni Company Commander Gao. At niyakap ng mahigpit si Mei Renxing para protektahan ito. Tama na, hindi pa ba kayo titigil? Mula noon hanggang ngayon, ang tanging taong minahal ko ay si Mei Renxing lang. Kung hindi lang dahil sa araw-araw na pangungulit ng nanay ko. At pilitin akong magpakasal sa kanya. Hinding-hindi ako magpapakasal sa kanya kailanman. Para protektahan yung walang pusong yun. Sa harap ng lahat ng tao, ipinamukha sa akin ni Shen Jingbing na wala akong halaga. Kung dati pa to nangyari, siguradong labis akong masasaktan, at paulit-ulit akong magpapaliwanag sa kanya. Pero ngayon, matapos kong malagpasan ang dalawang bingit ng kamatayan, nagbago na ang pananaw ko. Wala na akong pakialam kung mahal pa ako ni Shen Jingbing o hindi. Isinugol ko ang buhay ko para iligtas ang biyenan ko. Tapos muntik na rin akong mamatay sa mga kamay niya. Kahit gaano pa kalaki ang utang na loob, bayad na yon. Nanatili akong tahimik at hindi nagsalita. Inakala ni Shen Jingbing na gumagawa lang ako ng gulo. Nang makita niyang lahat ng tao ay kinakampihan ako, tinuro niya ako at pinilit na aminin ang kasalanan ko. Wang Xiaosa, palagi mong binabanggit ang pagtanaw ng utang na loob. Bakit ngayon, hindi mo na ginagawa? Wang Xiaosa, ngayong araw, aminin mo lang na sadya kang nag-iinarte at nanggugulo. At ituturing kong bayad na ang utang na loob mo. Simula ngayon, hinding-hindi ko nagagalawin ang mga food ticket mo. Para lang mapasaya yung walang kwentang si Mei Renxing. Pinag-interesa ni Shen Jingbing. Ang mga food ticket na unti-unti kong inipon. Hindi ako kumakain ng karne, hindi ako kumakain ng gulay. Hindi ako bumibili ng mga bagong damit. Ang mga food ticket na pinaghirapan kong ipunin. Lahat yun, ninakaw niya para lang gastusin para sa ibang lalaki. Palagi akong tumatanggi. Pero sa tuwing gagawin ko yun, pinipilit ako ni Shen Jingbing na pumayag. Tumingala ako at tinitigan ng diretso ang mga mata ni Shen Jingbing. Wang Xiaosa,
Huwag mong kalimutan kung sino ang nagpalaki sa'yo. Kumain ka galing sa pamilya namin. Uminom ka galing sa pamilya namin. Hindi ba't dapat kang tumano ng utang na loob? Kung hindi ka lang kinupkop ng nanay ko dahil sa kabaitan niya noon. Sa tingin mo ba'y buhay ka pa para tumayo dyan at makipagtalo sa akin? Baliw. Tama na, noong panahon ng baha, kung hindi dahil sa mga magulang ko para iligtas ang pamilya nyo. Sa tingin mo ba mamamatay sila? Hindi yan ang alas mo para gamitin laban sa akin. Ang natatandaan mo lang ay ang pagtanaw ko ng utang na loob. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagligtas sa'yo noon? Biglang nagbago ang itsura ni Shen Jingbing. Tila hindi siya makapaniwala na sa akin nang galing ang mga salitang iyon. Wang Xiaosa, ang lakas ng loob mong pagbantaan ako. Bakit ba ang hirap mong kausap ngayon? May natitira pa bang konsensya sa'yo? Hindi pinalampas ni Mei Rengsen ang pagkakataong maliitin ako. Agad siyang sumabat. Oo nga, Wang Xiaosa. Yung pagliligtas ng mga magulang mo, desisyon nila yun. Bakit kailangang sa'yo tumano ng utang na loob? Isa pa, mabilis lang naman dumating at hamupa ang baha. Matagal na yun. Samantalang ang biyenan mo, halos buong buhay ka nang inalagaan. Payapa na sana ang kalooban ko. Pero nang marinig kong iniinsulto ni Mei Rengsen ang mga magulang ko sa harap ko, muling nag-alab ang galit sa puso ko. Tinitigan ko siya ng masama, puno ng galit ang aking mga mata. Napaatras si Mei Rengsen sa takot dahil sa tindi ng galit ko. Anong gagawin mo? Binabalaan kita, huwag kang gagalaw dyan. Mei Rengsen, alam kong iniwan ka ng mayaman. Kaya naghahanap ka ng kakapitan. At sa lahat, si Shen Jingbing pa ang pinili mo. Wala akong pakialam sa lahat ng yan. Pero ang nanay ko ay isang bayani na lumaban sa baha. At nang ahas kang sabihin ang mga yun. Dahil lang sa pag-insulto mo sa taong hindi mo dapat iniinsulto. Magbabayad ka, dahil may kakampi siyang si Shen Jingbing. Muling lumakas ang loob niya. Jingbing, tingnan mo siya hindi talaga makatwiran. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Tapos ang sama-sama niya sa akin. Habang nagsasalita, namula ang mga mata ni Mei Rengsen. At sunod-sunod na pamatak ang kanyang mga luha. Naawa si Shen Jingbing. Akma na naman niya akong itutulak. Pero sa pagkakataong ito, paglapit pa lang niya, agad siyang pinabagsak ni Kapitan Gao. Nakitang gulong-gulo si Shen Jingbing sa pagkakabagsak. Sabay-sabay na nagtawanan ng lahat. Dapat lang sa kanya yan. Para magtanda. Ano bang klaseng tao yan? Si Kuya Wang, hindi lang masipag. Inaalagaan pa ang biyenan niya. Ikaw, Shen Jingbing, araw-araw kang nagpapakasaya pero hindi siya nagrereklamo. Anong karapatan mong tratuhin ng ganyan si Kuya Wang? Si Shen Jingbing, sa harap pa mismo ng lalaking mahal niya, ay sobrang napahiya, tapos sinisisi pa ng lahat. Nanginginig siya sa galit. PWE. Ano bang ipinainom sa inyo ni Wang Xiaojiu? At ganyan nyo na lang siya ipagtanggol. Nang makakita ng pagkakataon si Mei Rengsen, agad siyang sumingit. Ang gwapo kaya ni Wang Xiaojiu. Huwag niyong sabihing may gusto kayong lahat sa kanya. Tigilan niyo na yang mga pangarap niyo. Ang Kuya Wang niyo, si Jingbing lang ang mahal niyan. Kahit anong pagtatanggol ang gawin niyo sa kanya, wala rin kayong mapapala. Sa tingin ko, magsialisan na lang tayo. Mas makakabuti to para sa lahat. Wang Xiaosa, halika na rito. Huwag ka nang magpanggap. Pagkasabi niyon, ngumisi si Mei Rengsen habang nakatingin sa akin. Pero kitang-kita ko ang masamang intensyon sa mga mata niya. Tila alam niyang mayroon talagang ganoong bagay dito. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ang biyenan kong laging sakitin ay bigla na lang lalabas para magbungkal ng lupa? At bakit doon pa mismo siya nakatapak? Ibig sabihin hindi ito aksidente, kundi sinadya. Habang nag-iisip pa ako, hindi na nakatiis ang mga taong naroroon. May isang hindi na napigilan ang sarili. Sinugod niya at sinampal si Mei Rengsen. Wala ka na bang hiya, ha? Kung nilalandi mo lang si Jingbing para gastusan ka, sige na nga. Ang natapakan ni Kuya Wang ngayon ay isang landmine. Buhay niya ang nakataya, kahit na gusto mo si Jingbing. Kailangan mo pa bang ipahamak si Wang Xiao sa hanggang sa mamatay? Pagkasabi nito, isang sampal gamit ang kanang kamay ang dama ko. Hindi ito inaasahan ni Mei Renzin kaya nataman siya ng husto. Lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Anong karapatan niyong saktan ako? Kung sino ang gusto ni Jingbing? Sa tingin niyo ba kontrolado ko yun? Tingnan niyo si Wang Xiaosa, ang kapal ng mukha. Sinadya niyang gumawa ng dahilan para lokohin tayong bumalik. Anong kinalaman ko riyan? Habang tinitingnan ang mabilis na pamamaga ng pisngi ni Mei Renzin, tuluyang nagdilim ang mukha ni Shen Jingbing. Wang Xiaosa, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Humingi ka ng tawad kay Mei Renzin. Ako ang may gusto sa kanya. Ako ang nagpupumilit sa kanya. Anong karapatan mong magsama ng maraming tao para lang apihin siya? Ngayon, maaaring lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya. O makikipaghiwalay ako sa'yo. Mayabang niyang itinaas ang kanyang ulo. Naghihintay na lumuhod ako.
Sa sandaling ito, lahat sila ay kinakabahang nakatingin sa akin. Kuya Wang, huwag na huwag kang luluhod. Ngunit sa gitna ng kaba ng lahat ng nakatingin, tumango lang ako. Sige, maghiwalay na tayo kung ganun. Hindi makapaniwala si Shen Jingbing. Wang Xiaosa, gusto mong makipaghiwalay sa akin? Siya naman ang unang nagsabi niyan. Pero ngayon ako pa ang tatanungin niya. Wala man lang akong naramdaman sa puso ko. Tumango lang ako. Huling beses na binanggit ni Shen Jingbing ang tungkol sa hiwalayan ay 2 araw pa lang ang nakalipas. Nagustuhan ni Mei Renzin ang pocket watch na iniwan ng nanay ko. Nagmakaawa siya kay Shen Jingbing na ipahiram ito sa kanya para maisuot sa loob ng 2 araw. Ang ibang bagay, pwede pa sana. Pero itong pocket watch na ito ang kaisa-isang bagay na iniwan sa akin ng nanay ko. Ngayon, ang relong yun ay nakasabit sa leeg ni Mei Renzin. Naramdaman ko ang sunod-sunod na pait sa aking puso. Nagsalita ako, Mei Renzin. Ibalik mo sa akin ang pocket watch ko. Mamamatay ka na rin naman. Para saan pa ang relo? Bigla itong nasabi ni Mei Rengsen. At agad niyang tinakpan ang sarili niyang bibig. Sobrang pagod na ng katawan ko. Pero biglang may pumasok sa isip ko. Paano niya nalamang mamamatay ako? Ibig sabihin ba nito, may mga landmine talaga rito? Pilit kong inisip, para akong may nahawak ang isang nakatagong sinulid. Sa sandaling iyon, galit na sinabi ni Shen Jingbing, Sige, Wang Xiaojiu, ikaw ang nagsabi ng diborsyo, ha? Mei Rengsen, tero na. Uuwi na ako ngayon din para isulat ang divorce report. Sabi ni Shen Jingbing habang hinihila si Mei Rengsen para umalis. Pero pinigilan sila ng mga sundalo. Shen Jingbing, pakiusap, manatili kayo. Ano man ang problema ninyo ni Wang Xiaosa. Kailangan nating lahat na mag-isip ng paraan ngayon. Hindi kayo pwedeng umalis ng ganito lang. Huminto sa paglakad si Shen Jingbing. Tiningnan niya ako ng may pagkasuklem. Sabi pa ni Wang Xiaosa hindi ka raw umaarte. Lagi mong isinusumbat ang paggastos ko para kay Mei Rengsen. Ngayon, nagsama ka pa ng ganito karaming tao para samahan ka sa pag-arte mo. Siguradong hindi mas maliit ang ginastos mo kaysa sa akin, ano? Tumabi kayong lahat, kahit anong mangyari kay Wang Xiaosa ngayon. Wala na akong pakialam sa kanya. Pagkasabi niyon, mabilis na hinayla ni Shen Jingbing si Mei Rengsen paalis. Habang pinagmamasdan ang kanilang likod, halos sumabog sa galit ang mga tao. Bakit ba ang tanga-tanga ni Shen Jingbing? Hindi ba't malalaman naman niya kung totoo o hindi kung titingnan lang niya? Sino naman ang magsisinungaling, para lang manatili sa iisang posisyon sa loob ng isang buong araw? Kuya Wang, kung makakaligtas ka man dito, kailangan mo na siyang hiwalayan. Lahat kami, susuportahan ka namin. Tumango ako habang lumuluha, pero sa mga sandaling ito, may mas mahalagang bagay pa na dapat gawin. Gusto ko sanang humingi ng pabor sa inyo. Tulungan niyo akong tanungin ang biyenan ko. Kung bakit naman talaga siya napunta rito para magbungkal ng lupa. Dahil sa sinabi ko, hindi makapaniwala ang lahat, nanlaki ang mga mata nila. Oo nga no, napakaliblib naman dito, mahina na ang mga binti ni Tia. Bakit pa siya naglakad ng ganito kalayo para lang pumunta rito? Sumimangot si Company Commander Gao habang nag-iisip, tapos ay sinabing, magpadala agad ng mga tao para mag-imbestiga. Hindi ko na talaga kaya. Umalis na kayo. Isang araw at isang gabi na kayong lahat nakasama ko. Ngayong narinig nilang sisuko na ako. Lahat sila ay napaiyak, pero maliban kay Shen Jingbing, wala nang ibang makakapagligtas sa akin.